So, sa umaga po na ito, ang aking pagbubulay-bulayan at aking napili ay pinamagandang kong betrayal, bread, extended love. So, kung titingnan po natin at pag-aaralan na ito po ay makikita sa 1 Corinthians 11:23 to 25. At inaanyahan ko po kayong tumayo at ating basahin ng salita ng Diyos bilang pagpupugay sa Kanya. Sabi po sa 23, "For I received from the Lord what I also passed on to you. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread, gave thanks, broke it, and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he also took the cup and said, 'This cup is the new covenant and established by my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" Tayo po ay manalangin at pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Panginoon, sa umaga na ito, dalangin namin, Panginoon, ang pasasalamat sa iyo sa isang napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. At nakita namin ang aming mga sarili na narito kami sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. At wala kami kung saang mga lugar, kundi, Panginoon, sa araw na ito, iyong pinili na kami, Panginoon, ay matagpuan mo na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng pag-alala. Hindi lamang dahil sa ito ay araw ng banal na hapunan na mayroong malaking halaga sa buhay ng bawat isang Kristiyano, kundi, Panginoon, dahil sa ito pinag-uutos sa amin na kami, Panginoon, ay maglaan ng isang araw, Panginoon, para sa iyong pagsamba, para kami ay sumamba sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Samahan mo kami sa umaga na ito at patuloy na ikaw ang manguna sa amin. Ang mga salita mo ay mapagpala kami, Panginoon, at ikaw naman ay maluwalhati ng aming mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon, sa matamis na pangalan ng ating si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So, ngayon po ay araw na ng banal na hapunan at ito po ay ginagawa natin tuwing unang araw ng bawat buwan. So, ito po ay isang pag-alala kung paano na tayo ay biniyayaan ng Diyos ng isang tagapagligtas upang sa ganoon ang mga kasalanan ay ating nakmana ay mawala. No? So, natatandaan ko po noong unang araw na ako ay nagkukumunyon. Noong ako po ay maliit na bata, ay hindi ako nakakakuha ng kumunyon. At nakikita ko kung bakit na sila ay pwedeng kumuha. Ako naman ay hindi pwede. No? Pero isang bagay ang aking nalalaman dito na kung ikaw ay walang sapat na kaalaman upang gawin ang mga bagay na ito, at ito po ay makikita natin doon sa mga huling kabanata ng aking pagsasalita, na kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili. Hindi po laruan ang ating ginagawa, hindi isang ritual na ating ginagawa na tayo po ay tatanggap ng banal na komunyon, dahil dito po nakasalalay ang testimony ng ating buhay na kung paano sinasabi ng Panginoon, "Do this in remembrance of me." At kung makikita po natin, sabi po dyan, on the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread, gave thanks, broke it, and said, "This is my body which is for you." So ito po ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Lumalarawan po ito sa kanyang katawan. Na alam natin kung ano nangyari nang siya ay pinagkanulo, ay nabayubay sa kanyang katawan doon sa bundok ng Kalbaryo. At hindi lamang yon, mabuti po sana kung bigla na lang na dinala doon sa bundok ng Kalbaryo. Pero nakita po natin na siya ay nagtamo ng napakaraming mga pahirap sa ating mga katawan. At hindi naman po sinasabi na ito ay siya nating dapat gawin, na daanan natin ang lahat ng paghihirap ng ating katawan. Ngunit ipinapaalala sa atin na kung paano ang ginawa ng Panginoon upang ang ating mga kasalanan ay mawala. And in the same way, after supper, he also took the cup and said, "This cup is the new covenant established by my blood. To do this as is so open as you drink it in remembrance of me." Ang dugo ang siyang dahilan ng buhay. At kung wala ang dugo, tunay na tayo ay magkakaroon ng kamatayan. At ang dugo na ito ang siyang nabuhos sa bundok ng Kalbaryo upang tayo ay mawalan at mahugasan ang ating mga kasalanan. At ito ay isang ginagawa na sa atin ng Panginoon at pinapaalala niya sa atin na napakalaking bagay ang kanyang ginawa sa bundok ng Kalbaryo. Kaya sabi po niya, "Do this as often as you drink it in remembrance of me." Ano po ang makikita natin dito sa mga salita na ito na ating binasa? Ang makikita po natin dito ay commitment. So,
Sabi po sa Luke 22:42 ang sabi, Father, if you are willing, take this cup away from me. Kung matatandaan niyo po, siya ay nandoon sa Garden of Olives. Noong siya ay malapit ng ipagkanulo ni Judas, ay nandoon siya at siya ay nananalangin. Nakikita niya ang mga bagay na kanyang hinaharap. Nakikita niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Siyempre po, siya ay Diyos, bagamat siya ay nasa katawang tao. At siya ay nakakaramdam ng sakit. Nakikita niya, siya may damdaming tao. Dahil kung wala po siyang damdaming tao at hindi siya tao at hindi siya Diyos, hindi po niya maramdaman ang lahat ng bagay na ito. So makikita po natin na ang lahat ng pahirap ay kanyang nadarama. Napakahirap namang isipin kung ang isang Diyos ay nagpe-fake lamang sa kanyang nararamdaman. Ngunit ito ang kanyang gustong ipahatid sa atin. Na siya ay nagdanas ng hirap na katulad nating tao. At ang mga paghihirap na ito ay kanyang naramdaman at ang bawat hagupit at latay na dumapo sa kanyang katawan ay katulad din ng pagdaramdam ng isang tao. Hindi niya ginamit ang kanyang pagkadiyos upang ang kanyang mga nararamdaman ay hindi magkaroon ng kasakitan sa kanya. Ngunit tiniis niya ang lahat ng mga bagay na ito. At ito ang kanyang nakikinita. Habang siya ay nananalangin doon sa Garden of Olives, ay nakikita niya ang kanyang hahantungan. Mga ilang panahon na lamang at ilang araw na lamang ay nakikita niya ang kanyang sarili na naandoon sa bundong ng Kalbaryo. At siya ay mamamatay. At hindi lamang yon. Nakikita niya sa mga ilang oras, siya ay dadamputin ng mga kaaway. Dadamputin siya ng mga kawal at siya ay lilitisin. At nakita natin kung tayo ay napanood natin ang Passion of Christ. Nakita natin kung paanong pahirap ang ginawa sa kanya. Ito ay nakikita niya habang siya ay nasa bundok ng Olibo, na kung saan ay iniisip niya kung ano ang mga bagay na ito at pangyayari na kanyang susuungin. At dahil sa siya ay nasa katawang tao, naisip niya ang kabigatan ng lahat ng ito. Parang tayo na mayroong isang problema na dala-dala natin ang ating buong pamilya, na walang kakainin ng ating pamilya. Nakikita natin ang kabigatan ng damdamin na iniisip natin kung saan kukunin ang kakainin ng aking pamilya, saan kukunin ang imamatrigula ng aking anak. At alam natin na darating ang pagkakataon at kakapain natin ang ating mga bulsa na walang laman. Alam din natin na hindi pwedeng pigilin ang pagkakataon at darating ng oras na tayo ay kailangang magbayad. Alam natin ng panahon na darating ng oras na dadapin ng hapon at tayo ay kailangang kumain, ay wala tayong makain. Ganito ang pakiramdam na naramdaman ni Jesus, at mas mahigit pa rito. Kaya kanyang nasambit, Father, if you are willing, take this cup away from me. Alisin mo ito, Panginoon, sa akin. So makikita po natin ang pag-iisip at pagdaramdam at nararamdaman niya bilang tao ang hirap na kanyang daranasin. Parang sinasabi niya, Panginoon, ayoko rito. Siguro kung katulad niya tayo, ang sasabihin lang natin, hindi, teka, nakatakas na, makapunta na sa ibang bayan upang ako ay hindi makita ng mga tulisan o kung ako ay hindi makita ng mga kawal upang hindi ako makita ng mga taong gagawa sa akin ng hindi maganda. Bilang tao ay gano'n ang naisip. Ngunit ano ang gustong ipakita ng ating amang Diyos dito? Anong gustong pakita ni Jesus dito? Sabi niya, Father, if you are willing. Tinatanong pa rin niya ang kalooban ng Diyos at naandoon ang kanyang pangamba, naandoon ang kanyang worry na baka hindi niya makayanan ang lahat na ito at mas mabuti pa sa kanya na tumakas. Ngunit hindi ito ang gustong ituro sa atin ng talata na ito. Ang sabi dito, Ama, kung iyong kalooban, alisin mo ang mga ito sa akin. Take this cup away from me. Ngunit hindi iyon ang kanyang sunod. So nakita natin na mayroon siyang commitment. Mayroon siyang willingness to follow. Na kanyang susundin ang gustong mangyari ng Ama dahil iyon ang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon ay bumaba mula doon sa langit. Ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. Jesus was at the Garden of Olives contemplating the heaviness on his heart. Alam niya, he had to face death because of our sin. At ganito rin ang naramdaman ng bawat isa sa atin.
Maaring sa ngayon ay napakarami natin mga problema na haharapin na hindi natin nakikita ang araw ng bukas. Ngunit alam natin na mayroon tayong suliranin na haharapin. Alam din natin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. At alam natin na mayroong kadahilanan kung bakit kailangang pasanin ng ating Ama o ni Jesus ang bigat ng kanyang dadaanan. Mayroong kadahilanan katulad din ng bawat isa sa atin. Mayroong kadahilanan kung bakit tayo naandito. Mayroong kadahilanan kung bakit tayo sa oras na ngayon ay sumasamba sa ating Panginoon. Kinikilala natin siya bilang isang sariling tagapagligtas at siya ang ating lahat-lahat sa buhay. Siya ang ating Panginoon at bilang Panginoon, handa tayong sumunod sa Kanya. Si Jesus ay mayroong purpose. Sabi po sa Genesis 3:15, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Kung titingnan niyo po, ito po ay nagsimula sa Genesis. Napakalayo pa po ng pagitan kung ating titingnan at tayo ngayon ay naandito sa gospel. So napakaraming libro pa ng dinaanan, mahigit 31, upang maisa katuparan lamang itong mga bagay na ito at taon ang nagdaan. Daang-daang taon. Ngunit mayroong purpose si Jesus. Ano ang kanyang purpose? At yun ay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Simula nung tayo ay malaglag doon sa bundok, doon sa paraiso, sa hardin ng paraiso. Dahil sa pagmamahal ni Jesus sa atin, siya ay gumawa ng paraan upang ang nawalang relasyon natin ay mapabalik sa Kanya. Mahal na tayo ng Diyos na kailangan na ipagkaloob niya ang Kanyang bugtong na anak upang tubusin ang ating mga kasalanan ay Kanyang ginawa. So sa Genesis pa lamang, makikita na natin ang kahabagan ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang kanyang incarnation. Sabi po dyan, from the seed of the woman ay lalabas ang ating tagapagligtas. Napakatagal ng pagitan. Ngunit patuloy na naghihintay at sa daang taong nagdaan, naandoon ang pangako na si Jesus ay isisilang upang maging katubusan ng ating mga kasalanan. Alam ni Jesus na meron siyang purpose. Meron siyang katahilanan at simula nung nilalang ang tao at nilalang ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na ito, ay meron na siyang gagawin. Ngunit sa atin bilang isang tao, ay napakahirap isipin ang gagawin at ang mangyayari sa atin. Nakikinitin niya ang mga hagupit ng latiko. At bilang tao, ito ay naisang pakabigat na ating damdamin. Pangalawa, sufferings and death. Ito ang kanyang tinitingnan. Sa atin bilang mga sarili, kung pwede lamang umiwas. Satan's bruising his heel, his human nature. Ang kanyang suffering at ang kanyang kamatayan. At ang pangatlong kadahilanan, kailangang mamatay ang kaaway. At kailangang mamatay ang ating Panginoon para sa katubusan ng ating mga kasalanan. His victory over Satan by His death, He gave a fatal blow to the devil's kingdom. Bruised thy head. So makikita po natin ang ibig sabihin ng Genesis 3:15. That I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Nasugatan lamang ang ating Panginoon. Ngunit, ang kanyang kamatayan ang tumalo sa pagkakabigkis ng kasalanan sa ating buhay. So, nakita po natin, not my will, but your will. Ito po ang sabi sa mga tuwid, ipinakikita sa atin ni Jesus na siya ay very willing to follow kung ano man ang gustong mangyari ng kanyang Ama sa kanya. At yon ang ipinakikita po sa atin na dapat tayo bilang kinikilala nating Panginoon, bilang sariling tagapagligtas, ay handang sumunod sa Kanya kahit na ano ang mangyari sa atin. Ang lalanlaman natin ay patuloy na ang kalooban niya ang ating hanapin. Pangalawa, sabi ni Jesus, not my will but your will. At hindi siya tumanggi. Submission to His will, sabi po sa Luke 22:42b,
Nevertheless, ngunit magkagayon man, kahit na ayoko, kahit na laban sa aking kalooban, not my will, at ang kalooban mo pa rin ang siyang masunod. Isang mga bagay na pwede natin pagtutukan ng kaisipan. If we knew, kung alam po natin, na merong trouble waiting for us ahead, are we willing to continue? Sa atin po, bilang mga sarili, sa ating mga kasalukuyang eksperyensya, alam natin may mangyayari doon sa unahan. Alam natin may nakaambang panganib doon. Alam natin magkakaroon tayo ng problema. Tutuloy po ba tayo? Siguro sasabihin natin, maaari, dahil kaya ko pa namang i-handle yung ating problema. Or, ang gagawin natin, we'll find a way out. Ayoko na. May gulo dyan eh. Bakit ako pupunta dyan? So, pangalawang tanong, kung nakikita natin kung ano natin sa ating unahan, at ito ay magiging dahilan ng ating kamatayan, are we still going to move ahead? Tayo ba ay pupunta pa roon? Ano po ang sagot natin doon? Ano ka? Bali? Nagpapakamatay ka ba? Alam mo nang pagka dumuloy ka dyan, ay magkakaroon ka ng panganib at ikaw ay mamamatay. Kung alam nating tayo ay mamamatay at alam nating lahat tayo ay takot sa kamatayan, aminin man natin noon, hindi. Sa ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, kung ako ay kukunin ng Diyos ngayon, oo na ba ako? Karaniwan sa atin ay makikita ang lahat ng mga bagay na nasa ating likuran. Mayroon pa akong pinag-aaral. Maliliit pa ang aking maliliit pa ang aking mga anak. Marami pa akong gagawin. Mayroon pa akong tatapusin. Hindi pa kami nakakabayad sa bahay. Mayroon pang mga kailangan na pinag-aaral ko pa ang aking mga anak. Ano ang ating gagawin kung sakaling sa oras na ito ay dumating ang ating Panginoon? At iyon ang karaniwang sasagot sa atin. Sana huwag muna ikaw dumating. Saka na lang. Ngunit sa ganitong pagkakataon, alam naman natin na darating ang kamatayan at hindi natin pwedeng ialis. Alam natin ang kamatayan ay kumakatok. Maski anong oras. Alam natin ang kamatayan ay dumadating. Maski gaano kaliit, bata, matanda. Kahit binata at alam natin, minsan merong namamatay, napakabata pa, ang sabi natin ay sayang. Ngunit ano ang sinasabi nito? Hebrews 9:27 says, "For it is appointed unto man to die once, and then the judgment." At ano ang koneksyon nito sa ating pinag-aaralan ngayon? Kailangan nating sumunod sa ating Panginoon. Mahirap man sa ating mga sarili, hindi man natin kaya, ngunit ang kalooban ng Panginoon ang siyang dapat nating gawin kung ano ang kanyang layunin sa atin. May layunin ng Panginoon kay Jesus. Bumaba dito sa lupa upang magkaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan ng ating mga magulang doon sa bundok o doon sa garden ng paraiso. At ang bawat isa din sa atin sa pamamagitan ng pagtatamo ng kaligtasan ay meron ding mga kadahilanan sa ating mga buhay at yan ay upang patuloy na sumunod sa kalooban ng ating Ama. Patuloy na sumunod sa kanyang gustong mangyari sa atin. Patuloy na sumunod sa direksyon ng liwanag na kanyang ipinapakita sa atin. Ano ang katotohanan ng verse na ito? Ang kalooban ng Diyos ang siyang dapat nasusunod sa atin at hindi ang ating kalooban. Kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, kahit na iyon ay mga hulugan ng ating buhay, kung iyon ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon, dapat nating sundin. Ano po ba ang sinasabi sa Lord's Prayer? Masabi po dyan, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So punahin po natin. Ano po ang sabi dyan? Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Sa mga tweet kung ano ang gustong mangyari ng ating Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, ang ating ipinanalangin. Sa ating mga labi, nagmula ang mga salita na ito na itinuro sa atin ng Panginoon kung paano mananalangin.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. At ano pong ibig sabihin ng thy kingdom come? Ang kanyang kaharian, ang kabanalan, ang siyang maghari dito sa mundo, at ang kalooban mo ang siyang mangyari dito sa lupa. Katulad ng sa langit. Sa makatwid, tayo ay nilalang ng tao para sa kabanalan at para sa kaliwanagan dahil tayo ay mga citizen ng kalangitan. Amen po ba doon? Thy will be done. Yun ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya tayo ay kanyang ginawa in His image and likeness. Hindi tayo ginawa ng Panginoon na kamukha niya lang na may tenga, may ulo, may ano, dahil hindi natin kayang ilarawan ang itsura ng ating Panginoon because He is a Spirit at bilang Spirito ay walang kaanyuan. At kung matatandaan nyo mga ilang talata doon sa Biblia, hindi natin kayang tingnan ang kaningningan ng ating Panginoon dahil hindi natin kakayanin at tayo ay mamamatay. Sa mga tuwid, hindi natin maipapaliwanag kung ano ang itsura ng Diyos. Ngunit ang kanyang gustong mangyari, ang kanyang kalooban, ang siyang mangyari sa atin, kung paano sa langit, ganon din sa lupa. Kalooban ba ng Panginoon ang ating sinusunod sa ating buhay? Ang kanyang kabanalan ba ang ating pinipilit na lakaran? Ang ating ilaw ba ay nagliliwanag upang ang mga taong nasa kadiliman ay sumilong sa atin at makita ang kaliwanagan ng ating Panginoon sa ating buhay. So makikita po natin ang mga pangyayari na hirap ang ating Panginoon samantalang siya ay nananalangin na sa tindi ng kanyang pananalangin ang kanyang mga iniluluha at pawis ay nagiging dugo. Dumarating din ibig sabihin ng mga talata na yon na tayo ay dumadating sa sukdulan ng ating mga paghihirap. Ngunit ano po ang sabi dyan sa 23? Then an angel from heaven appeared to him, strengthening him. Ano po ang gustong ipakita sa atin dito ng ating Panginoon? Kung susundin mo lamang ang aking kalooban, hindi kita pababayaan. Dahil sa sandali na nagkakaroon ng pagtatalo, ang ating Panginoon, kung siya ay tataliko doon sa kanyang gagambanan tungkulin ang mapahirapan at mamatay doon sa bundok ng Kalbaryo, makikita natin, hindi darating ang mga pagkakataon na yun dahil darating ang tulong ng ating Ama sa langit. Then an angel from heaven appeared to him, strengthening him. Ganun po ang nangyayari sa atin. Kung tayo ay bagsak na, ngunit patuloy tayo na nabubuhay sa kalooban ng ating Panginoon, darating ang kanyang tulong. Sabi po sa Psalms 121, 2-3. Sabay-sabay po tayo. My help cometh from the Lord, which made heaven on earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Kanino nanggagaling ang tulong natin? Sa langit, katulad ng ating panalangin sa Lord's Prayer. Thy will be done in earth as it is in heaven. Ganun po rin. Laging doong sa taas nang gagaling, my help cometh from the Lord. Wala nang magagawa pang iba. Wala nang iba pa tayong dapat puntuhan. At sabi dyan, He made heaven and earth. Kung siya ang gumawa ng langit at ang lupa, walang imposible sa Kanya. Kung ano man ang ating problema, financial man o physical, kaya niyang ipagkaloob. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-acknowledge sa Kanya, Panginoon, sinusunod ko ang iyong kalooban. Sa makatwid, ang susi ng tagumpay ng lahat ng ating pangangailangan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Ano ang pangako ng Diyos at ano ang Kanyang sinasabi dyan? He will not suffer thy foot to be moved. Hindi ka madidisgrasya. Walang mangyayari sa iyo. Iyan ang sinasabi ko sa iyo bilang iyong Panginoon. At kung siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, maniniwala tayo sa Kanyang sumasabi, bagamat tayo ay nagkakaroon ng kahirapan,
alam natin na naandyan siya. Nakabantay siya sa atin. At ang sabi niya, He that keepeth thee, ang nag-iingat sa iyo. Hindi naalimpungatan. Sa mga tuwid, lagi siyang alert. Lagi siyang nakatingin sa atin lahat ng oras. He does not slumber nor sleep. Hindi siya natutulog upang sa ganun, sa oras na siya ay ating tawagin, lagi siyang naandoon. Tayo ba ay nasa kanyang kalooban? Upang kung sakaling tumawag tayo sa ating Panginoon, ay ipagkakaloob niya sa atin ang kasagutan. Siguro naman hindi madaling isipin na kung tayo ay wala sa Panginoon na tayo ay hihingi, malamang sa hindi ang matatanggap natin ay common grace na ibinibigay sa masama at mabuti. Ngunit ang saving grace na nasa Kanya, ang blessing at pagpapala na sa Kanya, hindi kailanman maibibigay ng ating Panginoon dahil hindi tayo lumalakad sa Kanyang kalooban. Ganon din naman tayo kung titingnan natin at bibigyan ng praktikalidad ang ating mga isipin at ang ating mga gagawin. Kung ang ating anak ay hindi sumusunod sa atin, napakakunat natin. Ngunit kung ang ating anak ay alam nating napakabait, sumusunod sa atin, para bang maski anong sabihin, ipagkakaloob natin, hindi po ba? Hindi po ba? Di ba tama? Ngunit kung ang ating anak ay napakatigas ng ulo, o tama na sa'yo 5. Nay, wala nang mabibili 5. O sige, G's. Pero kung ang ating anak na napakabait at sumusunod sa gusto nating mangyari sa ating mga kalooban, na kung utusan natin hindi nagmamarcha, buong puso nating, anak, kumain ka na ba? O baka kulang ang baon mo, eto pa, dadagdagan ko. Naku, anak, pinapawisan ka ba? Iba ang pagtingin natin. At ganun din ang pagtingin ng ating Panginoon sa mga taong hindi sumusuway sa Kanyang kagustuhan. Napakabait ng Diyos at tapat ang Kanyang pangako sa mga tao na gustong sumunod sa Kanya. Sabi diyan, my help cometh from the Lord. Wala nang iba. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber nor sleep. Ito po ang gustong mangyari ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay mayroong purpose. Ang bawat isa sa atin, ang Panginoon sa Kanyang pagpunta rito ay mayroong ding purpose. Pangalawang punto, sabi po dyan, betrayal is not the point. Alam natin kung bakit daranas ang ating Panginoon at magkakaroon ng suffering. Alam natin yun. Bakit? Dahil po sa pagtataksil ni Judas. Kung hindi siya tinaksil ni Judas, hindi sana darating ang mga ganoong pagkakataon. Ngunit kailangang mangyari ito na pagtaksilan siya ni Judas. Ngunit ang ibig nating sabihin dito, betrayal is not the point. Sabi po sa 1 Corinthians 11:23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. Ano po ang ginawa niya? Alam na niyang ipagkakanulos siya ni Judas. Pero ang kanyang ginawa, sa halip na usigin si Judas, ang ginawa niya, binigyan ito ng tinapay kasama ng kanyang mga alagad. Ano po sa palagay niyo ang nasa isip ni Judas sa panahon na yun? Siguro, hindi mapakali si Judas dahil meron siyang appointment doon sa mga pare. Doon sa mga Pariseo at saka Saduseo. Meron siyang appointment. Hinihintay nila si Judas na dumating at ipagkanulo kung saan ito pupunta at doon na huhulihin. Ano kaya ang pakiramdam ni Judas? Siguro panay ang tingin kay Jesus. Hindi mapakali si Judas. At siguro ay iniisip ni Judas, ang tagal-tagal naman ng hapunan namin, iniintay na ako doon, meron akong appointment at kailangan ko nang makuha ang salapi. At ganoon ang nangyayari sa atin, makikita natin sa bawat isa. Nakikiramdam sa paligid, maaring napakabilis ng tibok ng puso at kumukuha siguro ng tiyempo si Judas na makaalis at makapag-report. Ano po ang sinasabi sa atin yan? Communion rises higher than thus the dilemmas ng ating buhay. Mas mahusay,
mas maganda ang ibig sabihin ng komunyon kesa unahin ng ating Panginoon na usigin si Judas. Hindi ba alam ng ating Panginoon na ipagkakanulo siya ni Judas? Alam niya. Ngunit ang kanyang ginawa, inabot niya ang tinapay. Ano ang dapat gawin tayo bilang tao? Alam natin na ipagkakanulo mo, alam natin na tetraidorin mo ko, alam ko na gagawan mo ko ng masama, iisnabing kita, lalayo ako sa iyo, hindi kita kakausapin, at pag-iisipan pa kita ng masama. Ngunit hindi ganoon ang ginawa ng ating Panginoon. Ipinagkaloob niya ang tinapay. Sa makatwid, betrayal is not the point at hindi tayo dapat dito tumutok, kundi ang dapat nating gawin ay kung paano na tayo ay pinag-iisipan ng masama ay ating gantihan ng mabuti. Ito ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Whatever they might have done, kahit na ano ang ginawa ng mga tao sa atin, kahit na tayo ay inaapi, kahit na tayo ay pinakahirapan, kahit na sila ay makapangyarihan, kahit na sila ang bossing natin, na tayo ay inaalipin, ang ating dapat gawin shows our patience. Ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang pasensya, nagpakita ng compassion, nagpakita ng pagkakaunawa, at nagpakita ng steadfastness. Ako ay isang Kristiyano. Hindi dapat ako magkakaganoon. He is very steadfast sa kanyang layunin at alam niya na tayo ay naiiba. Tayo bilang Kristiyano ay hindi dapat nag-iisip ng ganoon at huwag tayong pumayag na matukso tayo ng kaaway upang hindi natin magawa ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Sa halip na awayin, bigyan natin ng tinapay. As you can see, betrayal was not as a single act. Hindi lamang ito biglang ginawa. Ito ay pinagplanuhan. It was a series of thoughts, plans, and decisions, and Jesus knew every single one of these. Kung alam natin nga na tayo ay gagawan, ano ang ating isipin? The fulfillment was at the kiss in the garden. He could have avoided Jesus. He could have rebuked him. Pwede niya itong pagsalitaan. Ngunit hindi ito ang ginawa ng ating Panginoon. Sa halip, inalok niya ito ng tinapay at ng alak. Ano po ang ibig sabihin? He was still trying to reach the troubled soul of the one. Maaring tayo sa ating mga sarili, meron tayo mga sama ng loob. Ngunit hindi dapat ang ating iganti ay balintuna doon sa ating dapat gawin bilang isang Kristiyano. Dapat ay unawain natin ang kanilang kalagayan na hindi nila naiintindihan ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Maaring hindi sila pa nakakakilala sa ating Panginoon. At isa iyong dahilan upang hindi nila maiunawaan ang ibig sabihin ng pagpapatawad at hindi ng paghihiganti. Dahil kung tayo ay mga anak ng Diyos, kailanman hindi papasok sa ating isipan ang paghihiganti dahil hindi ito ang karakter ng ating Panginoon. Amen po ba doon? He gives us a principle that says the highest form of communion will be the one who rises far above betrayal. Ang pinakamataas na forma ng komunyon ay malalampasan maging lahat ng kasamaan kaya nating patawarin. At sa ating pong pagtatapos, ang sabi po ng Panginoon, do this in remembrance of me. Gawin natin ito bilang pag-ala-ala sa ginawa ng ating Panginoon. Napakaganda kasi sigurong isipin na sa halip na gumawa tayo ng anumang bagay, ang iisipin natin ay kung paano na ang Diyos na sa kabila ng siya ay ginawa ng kataksilan ni Judas ay naging mapagpatawad pa rin. At nag-extend pa rin ng pag-ibig at forgiveness. Sabi po sa 1 Corinthians 11:26-27,
Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inihahayag daw po natin ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. At ito po ang pahiwatig ng ating Panginoon kung bakit natin ipinapakita sa inyo na ng gabi na yon ay inalok pa ng tinapay at ng alak ang ating Panginoon. Sapagkat sabi sa 27, kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Kailangan pong patawarin natin ang lahat ng mga tao na nagkakasala sa atin. At gayon din naman tayo sa ating mga sarili ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sa mga nagagawa nating kasalanan sa Kanya, maging ito man ay hindi pagsunod sa Kanyang kalooban. Alin ang mga bagay na ito? Alam po natin na ngayon ay araw ng banal na hapunan at alam natin na tayo ay mayroong katungkulan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na sa tuwing araw ng linggo ay ating alalahanin ang Kanyang sarili. Alalahanin natin ang ating Panginoon at magpasalamat sa lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa sa atin at gayon din para sa ating corporate worship, sa ating sama-samang pananambahan sa Panginoon. So, kailangan po nating tingnan at siyasatin ng ating mga sarili upang di tayo magkasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. 28, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at baka kumain ng tinapay at uminom sa saro sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Nagiging isang pagkakasala na kung sakali ngayon ay inaalala natin ang ating Panginoon, ngunit hindi naman taos sa ating mga sarili ang ating mga ginagawa. Baka katulad lamang tayo ng isang Judas na nagtataksil sa ating Panginoon. Ngunit ang ating dapat gawin, tayo ay dapat nagsisilbing ilaw sa ating sanlibutan at tayo ang siyang nagiging pamarisan bilang mga nilikhang kawangis ng ating Panginoon.